So, magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay Great Commission. Medyo iwanan mo muna natin ang ilang pong mga lessons natin tungkol sa araw ng mga patay. Kung bakit ang mga patay nagkaroon pa ng araw. Pero ganito po yan, ano? Iwanan po na natin ang ating pag-aaralan ng Great Commission. Buksan po natin ating mga Bibles sa Matthew 28:17 to 20. Ayan. 18 to 20. Matthew 28:18 to 20. Ang sabi po rito, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age." Mahalaga po sa isang tao ang mga huling salita na binibitiwan. Ito po inaabangan ng marami, especially ng mga nagmamahal, mga kamag-anak, asawa, at yung mga best friends. Yan, pagka isang tao yung mamamatay na, talagang pinagkukulumutan po yan ng mga kamag-anak. Nagpupuntahan doon upang sa gayon ay sa huling sandali, hinaan doon, At kuminsan din po naman ay yung mga namatay o yung mga mamamatay na, siya po ay nagpapatawag, pinapatawag niya yung kanyang mga mahal sa buhay, especially the family, members of the family, lalo na yung mga gusto niyang paghabilinan. Yan. Dito po pagka mamamatay ng isang tao ay naghahabilin po siya at sinasabi niya doon sa mga mahal niya sa buhay kung ano yung gusto niyang sabihin. Yan. Minsan paghahabilin yung isang kapatid, sasabihin niya yung inyong kapatid ay inyong alagaan, huwag niyong pababayaan. Yan. Especially kung medyo hindi maganda ang buhay, sasabihin ng alagaan niyo yung kapatid ninyo dahil siya yung kaawa-awa naman sa inyong magkakapatid dahil siya ay naging bulakbol, hindi inayos ang pag-aaral, so hindi naging maganda buhay. Pero kayo, magaganda buhay nyo, huwag niyong pababayaan yung kapatid nyo, ha? Pagtitiisan nyo kahit masama ugali niyan. Di ba? Ganyan ang mga habili ng mga tao bago siya mamatay. Hindi kaya naman ay sinasabi yung kanyang mga sikreto. Ayan, sasabihin, meron ako nakatagong kayamanan doon sa bukid, ayan, sa ilalim ng bahay, o sa likod ng aparador, meron ko yung nilagay doon sa kesame. Ayan, pinagbibilin, mga mahalagang bagay na siya lang ang nakakaalam, ay tinitiyak niya na ito ay mabubulgar upang sa ganon, ay wala na pong mga alalahanin. Ayan, kayamanang nabili sa mga layong lugar, sasabihin, meron akong lupa sa Mindanao, asikasuhin ninyo, di ba? Mga mahalagang bilin po yan At especially yung mga pagkatawag po ng Panginoon, yan ay napakahalagang ipinapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Siguro natatandaan niyo po ang kwento ni Joseph the Dreamer sa Genesis, na siya po ay bago mamatay, naghabilin siya. Sabi niya, alalahanin niyo ako pagka kayo ay inilabas na ng Panginoon mula dito sa Egypt at pumalik kayo sa lupang pangako, ipangako nyo sa akin na yung aking mga buto ay inyong ililibing doon sa pinaglibingan ng ating mga magulang. Ayan. Doon sa Macpela Cemetery. Meron doon musileo na yari sa isang kuweba. Nasabi niya, doon nyo ako ililibing. At ginawa nga po, after hundreds of years, several hundreds of years, na patay na si Joseph, ay binuhat nga nila, sila po yung nakalaya na binuhat nila, dinala po doon sa Promised Land para doon na ilibing. Mahalaga po yan, yung mga pagkakalibing ng isang tao ay mahalaga. Hindi ko patay na, ay wala na pong halaga. Binibigyan pa rin ho yan ng marangal na paglilibing ang mga tao upang sa gayon ay pakita ang pagmamahal at karangalan ng mga tao na yun. Okay, anyway, this is the Great Commission. Si Jesus po ay pupunta na sa langit at sinabi niya po ang mga talatang ito. At ito po ay pinangalanan. Pinangalanan ito ng mga mananampalataya, ng mga nagsaliksik po ng Biblia. Pinangalanan po ito na The Great Commission. Actually, yung salitang Great Commission
ay hindi naman natin makikita sa bahaging ito ng Biblia o sa anumang bahagi po ng Biblia. Kundi ito po ay ginawa na lamang pong titles ng mga translator ng Bible at ng mga nag-publish po ng Biblia. Nilagyan po nila ng title na The Great Commission. Pero totoo, Great Commission po naman talaga. Ang tanong lang, bakit nila ito tinawag na Great Commission? Guys, sabi ko po, hindi naman po mga alagad ang nagsulat o nagsabi na ito ang Great Commission. Hindi rin po si Jesus nagsabi na ito ay Great Commission. Ayan. So ito ay nilagay lang bilang title. Tuwing pag-aaralan po at dadaanan ang bahaging ito, ang mga preacher ay ginagamit pong title dito ay The Great Commission. Kasi nga, in fact, ito po ay isang Great Commission. Ang tanong, bakit po nila pinangalanan ng Great Commission? Ito po ang ating pong titingnan. Bakit po ito tinawag na Great Commission? Number one, ito ay Great Commission because it includes great authority. Meron pong great authority dito na kasama. Hindi lang basta inutusan ng Panginoon ang mga alagad, kundi kasama ng pag-uutos ng Diyos ang mga alagad, meron po silang matinding otoridad. Ano po ba yan? Sabi po rito sa verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sipin niyo, lahat daw ng authority sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa Kanya. Kaya naman si Jesus ay ang lakas ng loob at kampanting-kampante siya na inutusan yung mga alagad. Si Jesus ay hindi ho magbibigay ng anumang utos na hindi kakayanin. Alam niya ang kakayanan ng mga alagad. Alam niya ang kakayanan ng mga tao. Alam niya ang kakayanan natin. Sa lahat ng bagay na ipinagawa niya sa kanyang mga alagad, alam niya na kaya nilang gawin. Nung inutusan nila ang mga alagad, maghanda ng magse-celebrate sila ng Passover, ay sabi nila, meron doong makikita kayo, may dalang tapayan, sundan ninyo siya, at pag tinanong kung bakit, sabihin nyo ay, sabi ng aming master ay ipaghanda siya doon sa upper room ng lugar para mag-celebrate ng Passover. Sinabi niya, nung siya doon sa tinatawag na triumphant entry, papasok siya ng Jerusalem, sabi niya sa mga alagad, ay punta kayo doon sa bayan, meron doong makataling asno, kalagan ninyo, dali nyo sa akin. Pagka meron nagsabi dyan na, bakit nyo ginagawa yan, sabihin nyo, kailangan ito ng guro. Ginawa nila. So lahat ng yun, kahit si Pedro, sinabi ng Panginoon kay Pedro, ihulog mo manghuli ka ng isda, para makabayad sila ng buwis, manghuli ka ng isda, kunin mo buksan mo yung bibig, meron doong singsing, at gamitin mo, pambayad ng buwis para sa atin. Diba? Lahat ng ipinagawa ni Jesus sa mga alagad, alam niyang kaya niya. Kaya bago niya sabihin yung itong na sila ay humayo at gawing alagad ang mga bansa, hindi madaling yan. Hindi katulad ng mga ipinagawa niya sa mga alagad. Ito po ay mabigat trabaho na ito. Hindi lang basta sila magpipreach. Hindi lang basta mag-evangelize. Sila po ay gagawa ng disciples. At ang paggagawa ng disciples ay hindi madali. Ayan, itong 12 disciples, nahirapan na rin si Jesus dito. Talagang bago niya na-train itong 12. Yung isa nga, sumablay pa, si Judas. Ipinin niyo. Galing-galing na ni Jesus, sumablay pa dun isa. Sabi nga, Jesus is the greatest discipler, the greatest teacher, the greatest encourager, the greatest miracle worker, the greatest lover, and yet, nag-fail pa rin siya kay Judas. Why? Hindi nakasalanan ng discipler yan. Kaya salanan ho ng disciple. Yung disciple na yun, si Judas, talagang hindi naman talaga nagpa-disciple kay Jesus. Sumasaba lamang siya sa anumang mapapakinabang niya. Pag wala nang pakinabang, hahanap siya kung saan siya makikinabang. Nakita niya, makikinabang siya sa mga Pariseo. Bibigyan siya ng 30 pieces of silver. Doon na siya nagpa-disciple. Ang problema, nung siya nagpa-disciple doon sa mga yon, ang resulta, suicide. Di ba? Kaya pagka mali po ang discipler po natin, ay mapapahamak po tayo. Tiyakin po natin, nagdi-disciple sa atin ay maayos. Ano po? So, it has the greatest authority, a very great authority, na sabi, ang authority ito, hindi panlupa lamang. This authority is an authority from heaven and on earth, in heaven and on earth. Yan. Sakop nito ang authority sa langit, sakop nito authority sa lupa. So, nasaan pa ang hindi niya sakop?
Pag sinabi nating langit at lupa, it covers everything. Wala nang ibang authority na pwedeng lumampas dyan. Wala nang ibang authority na pwedeng kumontra o sumalungat. Wala nang authority na pwedeng pumigil, ayan, at sumira sa plano ng Diyos na iyan. Ano po? Kasi ang authority na yan ay from heaven and on earth. Diba? Covered niya lahat na ng bagay, lahat na ng kapangyarihan ay covered na ng authority niya. Alam niyo ba kung anong authority? Authority, ito po ay the right and power to require obedience. Ano po? It is the right and power to require obedience. Kaya nitong magpasunod ng lahat ng bagay or else may pagkakalagyan ang hindi susunod po rito. So it is the greatest authority. The Great Commission has a great authority. Hindi lang basta pinapupunta doon. Ano? Parang ganito yan eh. Halimbawa, ikaw ay pulis at meron kang aarestuhin, meron kang warrant of arrest. Di ba? May warrant of arrest ka para arestuhin. Pero ganito po yan. Depende sa arestuhin yan. Pag ang aarestuhin mo ay medyo mga mandurukot lamang, mga mahinang klase, kahit mag-isa kaya mo na yan. Ano po, dala mo warrant of arrest, may authority yung warrant of arrest, pero kailangan may kakayanan kang i-execute mo yung authority mo. Bakit? Kasi lalaban yan eh. Pero kung mga mandurukot lang, kayang-kaya na ng isang pulis yan. Pero ang huhulihin mo ay isang drug lord, isang gambling lord, o isang malaking sindikato, isang terorista. Abay, hindi mo kayang arestuhin iyan ng mag-isa ka lamang. Kailangan mo ng malamang isang platoon na sundalo or pulis, o kaya isang batalyon, depende po sa kakayanan. Ano po? Kaya kapag matindi ang kalaban mo, kailangan mong marami kang backup para ma-execute mo yung authority mo. Bakit? Kung hindi, dalawang bagay yan. Pwede kang pagtawanan lang. Yan. O kaya naman, pwede kang patayin. Ano? So, hindi mo ma-execute ang iyong warrant of arrest kung wala kang kakayanan. Kaya dito sabi ng Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Meaning to say, kayang i-command ng Diyos ang lahat ng puwersa sa heavenly bodies to execute the commission, to execute the command na mag-preach ng gospel. Ayan. So, dalangin natin na makita po natin yung authority na meron po ang bawat Kristiyano. Ayan. Tanong, Kristiyano ka ba? Ayan. Pag ikay Kristiyano, you have the authority. Provided yung authority yan, gamitin mo para sa discipleship o pag-evangelize ng mga tao. We have all the authority in heaven and earth. Kaya po yan, Great Commission because it has great authority. Number one. Number two, it has great responsibility. Great responsibility. Hindi lamang, akala niyo ba madaling mag-disciple? Hindi po. Go therefore and make disciple. Go therefore and make disciple. Hindi po madaling mag-disciple. Naniniwala po ba kayan? Taas ang kamay ng mga naniniwala. Ayan. Patutunayan ko sa inyo na hindi madali mag-disciple. Kayo na nga lang di ba? Nahirapan yung nagdi-disciple sa inyo Tatanungin kayo, lahat ba ng pinagawa ng discipler ninyo, ginagawa nyo? Di ba hindi? Nagre-react tayo, pinipili natin yung ating gagawin, yung ating susundin. At lalo na, pagka mas matalino tayo sa nagdi-disciple sa atin, tayo resistant. Parang, kuminsan pa nga yung nagdi-disciple sa atin, tinuturuan pa natin ang gagawin Ano po, hindi natin naiintindihan yung discipler-disciple relationship. Ayan, kailangan to, tayo na nasunod. Hindi ho madaling mag-disciple, hindi madaling magturo, hindi madaling mag-implement ng ganitong bagay. At yan po, ang dami hong mga bagay na dapat i-consider ng isang discipler. Mararamdaman niya pagka-discipler na po kayo. Ano po, hindi yun basta leader. Discipler is not just a leader. Yung leader, madali yan. Utos lang na utos yan Yung discipler, hindi po. Bakit? Yan po nang di-disciple, yan po ay naglilipat. Hindi lamang ng karunungan, kundi ng personalidad. Naglilipat yan ng vision. Yan, naglilipat yan ng commission. Yan po ang ibig sabihin ng discipleship. Ipinapasa nito sa mga susunod na henerasyon o doon sa mga inaakala niyang magiging discipler din. Ano po? Kaya sabi po ni Pablo kay Timoteo, and the things you have heard from me among many witnesses, commit them to
faithful men who are able to teach others also. Yan po yung prinsipyo ng discipleship. Ano mo, hanap ka ng mga faithful man, ipapasa mo sa kanya kung ano yung natanggap mo, ititrain mo siya. Ano po, hindi mo lang siya, sabi ko nga, hindi mo lang siya tinuturuan para dumami ang alam, kundi tinuturuan mo rin siya ng karakter. Yan po ang pinakamahirap ituro sa tao, karakter. Ano po, ang hirap pong ituro yung karakter. Yung karunungan, madali ho yan eh. No? Tuturuan, madaling matuto, especially mga Pilipino. Ang dali yung matuto niyan. Kaya minsan nga, hindi mo pa tinuturuan, ang dami nang alam. Pero yung karakter, yan po ang pinakamahirap. At yan po ang sinikap ni Jesus na ipasa doon sa mga alagad niya. Ano po? Ililipat yung vision at kasamang inililipat ang vision, inililipat yung karakter, inililipat yung power. Kaya meron po yung tinatawag na empowerment. Ano po? Yan po ang discipleship. Kaya po, hindi ho madali ang mag-disciple. Ayan, especially pag ang dinidisciple, medyo matitigas, ayan, hindi pa totally nasuko sa Panginoon. Ayan, hindi pa naiintindihan yung I have been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pag hindi naiintindihan po yan ng isang disciple, ang hirap pong i-disciple po yan. Bakit? Kasi nabubuhay pa yung flesh sa kanyang sarili. Hindi pa siya submissive. Yan. Kaya, it has a great responsibility. Kailangan yung isang tao magawa mong disciple. Hindi lang maging believer. Madali yung gumawa ng believer. Mag-evangelist ka lang. Pag tumanggap yan, believer na yan eh. Sumampalataya sa Panginoon, Kristiyano na yan. Madali po yun eh. But, to make that person a disciple, that's another thing. Yun po ang mahirap. At yan po, marami pong nagpe-fail. Kahit nga po ako, ang dami ko na mo failure diyan eh. Ang hirap po talaga mag-disciple. So, it has a great responsibility. Number 3, tinawag yang Great Commission because it includes great protection. Great protection. Okay, matindihong protection ang sinasabi po rito. No? Hindi lang binigyan ng authority in heaven and on earth. Yan, kundi meron din pong protection. Sabi po ng Panginoon sa verse 20, and lo, I am with you always even to the end of the age. Yan. Ako'y sumasa iyo. Nasa likod mo ko, iingatan kita. I will never leave you nor forsake you. Yan po ang mga magagandang pangako ng Panginoon sa atin. Ano po? Talagang pinangakuan na tayo ng matitinding pangako ng Panginoon. Kaya po dapat naman tayo talagang magtiwala. It has a great protection. Yan. Isipin mo, mga anghel ng Diyos ang nagbabantay sa atin. Ayan. Kaya po ang kaaway, ano po, sabi po ng Bible, the gates of hell cannot prevail against the church. Ano po, ang pintuan ng Hades hindi po pwedeng manaig, hindi pwedeng makapanggulo laban sa atin. Why? Because of that great protection coming from the Lord. Number 4, tinawag din po yung Great Commission because it has a great scope. Matinding scope. Sa Tagalog ang scope. Yung nasasakupan o mga naaabot. Ayan. Bakit? It involves the whole earth. Yan. Ang buong daigdig. Kaya sabi, go therefore and make disciples of all the nations. Yan. All the nations. Yan. Buong lahat ng mga bansa. Hindi lang Jerusalem, hindi lamang Judea, hindi lang Samaria, hindi lang Israel, kundi all the nations. Lahat ng bansa. Ayan, lahat ng continents. Kaya may ebanghelyo dito sa Pilipinas eh. Kasi dahil sa utos na yan. Kung ang utos po ay para sa mga Israelita lamang, hindi ko kasama dapat ang Pilipinas. Hindi kasama dapat ang Amerika. No? Kung sinabi ng Panginoon ay make disciples of the rich nation, baka hindi tayo nakasama doon. Baka kasama lang dyan. Great Britain, America, European Union, baka yan na. Pero hindi po eh. Lahat eh. Mayaman, mahirap na bansa. Basta all the nations, kung yan ay tinatawag na bansa, kasama po yan sa dapat na i-disciple. Kaya discipleship is not just an individual discipleship. Ano ba? Bagaman yun po ang process to disciple individually, but the commission is to disciple the nations.
Anong ibig sabihin? Gusto ng Diyos makita ang bawat bansa ay sumusunod sa Kanya. Gusto ng Diyos makita na ang lahat ng bansa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos o napapasa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos, hindi nagre-rebelde laban sa Diyos. Yan po, kaya po yan ay meron pong ang great scope. Kaya po ang sabi ng Panginoon, make disciples of all the nations. Kaya tayo po mga manggagawa, tayo mga pastor o mga Kristiyano, kung meron na po tayong dinidisciple na isang tao, dalawang tao, o isang kongregasyon, isang simbahan, ayan, ay maliit na bagay po yan. Hindi pa po yan ang, yun po yung process. Siyempre, we can do just one thing at a time, and one person at a time. Ayan, yun po yung process. Pero kailangan ang atin hong gino-goal is to disciple the nations. To disciple the nations. Kaya kung halimbawa, na-disciple na natin isang barangay, ang laki na noon, ang laki na, isang barangay, tuwan-tuwa na tayo. Hindi pa pala tapos ang trabaho natin. May bayan pa May probinsya pa. Ayan. At meron pang bansa. At hindi lang yan, meron pang mga bansa. Kailangan po, ito itong gusto makita ng Panginoon, ulitin ko po. Gusto makita ng Panginoon, lahat ng bansa ay sumusunod sa Kanya. Yan, napapasakop at kinikilalang si Jesus ang Panginoon ng mga bansa. Because God is the God of the universe. Yan. Bukas po, meron nung paligsahan ng pagandahan. Tawag ay Miss Universe Philippines. Yung mananalo doon, lalaban sa Miss Universe. Ayan, pagandahan yan. Pero pagdating ko sa Lordship, gusto na ni Jesus ay universal. Kailangan po ang kanyang authority sa langit at saka sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya all the nations kailangang masyera ng Ebanghelyo. Hindi ho lang basta, ganito, hindi lang basta gusto ng Diyos na ang mga tao ay nakakakilala sa Diyos o alam ko sino ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay ma-disciple, maging followers. Lahat ng nations ay maging followers of Jesus Christ. Gusto ng Panginoon, lahat ng nations ay maging Christian nations. Christian nations. Hindi lang basta tinatawag na Christian nations, kundi yung literally na sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. Okay. Okay, sunod po. Number... It has great scope, and number 5, it has great duration. Great duration. Anong ibig pong sabihin? Ibig sabihin, huwag titigil hanggang hindi natatapos ang trabaho. Huwag titigil hanggang hindi nadidisciple ang buong mundo. Hanggang hindi nadidisciple ang all the nations. Yan po ang gusto ng Panginoon. So simula nang sinabi, actually po yan since the creation ito na po ang kinuha ng Panginoon Simula nang nilikha ang mundo ay gusto na niyang maging disciple ang kanyang creation. Ang problema nga lamang po ay nagkasala si Adan at si Eva, kaya ho nagkaroon ng problema. So nagkaroon po ng mga adjustments at ngayon nga po nire-restore po ng Panginoon. Okay. So, yan po. So, it has a great duration. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ang totoo niyan, sabi ng Panginoon, hindi raw siya babalik maliban na ang Ebanghelyo ay ma-preach sa buong mundo. Kapag ka daw na evangelista ang buong mundo, ayan, hindi natin alam kung simpleng preaching lang, yung ang lahat ng tao ay makarinig ng Ebanghelyo, hindi natin alam kung ganun lang. Pero ganito po, ang target ng Panginoon, hindi lang makarinig ng Ebanghelyo, kundi ma-disciple, maging alagad ang lahat ng mga bansa. Kasi ngayon, madali na hong i-preach ang Ebanghelyo, may internet na po kahit sa kasulok-sulukan ng mga bansa, kahit sa mga liblib, nakakapasok na ho ang internet. Kaya kung yan lamang po ang pagbabasihan, at makarinig ang tao ng Ebanghelyo, babalik ng Panginoon. Paniwala ko, hindi Ang paniwala ko talaga ay makita ng Panginoon na majority nakararami
ay talagang sumusunod sa Panginoon. Opo, kahit may mga nagre-rebelde pa laban sa Kanya, pero ipapakita ng Panginoon yung Kanyang authority, yung Kanyang power is more than anything else. More than anyone else. Opo, ipapakita ng Panginoon kung sino siya. Kaya po yan ang gusto ng Panginoon mangyari. Ang Ebanghelyo ay ma-share sa lahat po ng bansa, to disciple all the nations. So, it has a great duration. At number 6, it has great result. Ayan. Meron siyang great result. Meron pong matinding mangyayari. Ano po? Kapag ka po natin nagawa po yan, yan po ang pinaka-ultimate. Yan po ang assignment natin. At pagka nangyari yan, isipin mo po, kung lahat ng bansa ay maging isang Christian nation. Sabi ko nga ho kanina, hindi yung simpleng Christian nation lang, hindi yung simpleng Christianity. Kailangan po ay disciple, meaning follower. Kasi po ang dami po ng mga tao na naniniwala naman sa Diyos. Kung minsan nga ginagawa ang dekorasyon ng Diyos, lalagay ng kwintas na cross, hikaw na cross, nagtatato ng cross. Kung minsan yung pangalan ni Jesus, itinatato sa katawan. Pero pag tinignan nyo ito sa buhay, hindi ho buhay ni Jesus. Bakit? Kasi nga hindi pa disciple. Sympathizer lang siya ni Jesus. Humahanga lang siya kay Jesus. Humahanga lang sila sa Kristyanismo. At akala nila, ganun-ganun lang. Pag naitato mo ang cross o sa pangalan ni Jesus sa katawan, akala mo ikaw ay nakasuko na kay Jesus. Hindi po nakukuha sa ganun. Ang gusto po na makita ni Jesus, yung sumusunod tayo. Yung kalooban at saka yung panglabas ay gusto ni Jesus na makita na tayo po ay sumusunod sa Kanya. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. At kapag po nangyari nga po yan, it will create great result. Bakit po? Una, makikita natin, ang mga bansa ay namumuhay ayon sa katuwiran, ayon sa kabanalan, ayon sa katarungan, at nagiging masagana at masaya ang buhay ng mga tao. Ano kaya, no? Isipin nyo, kung wala hong corruption sa isang bansa, ano kaya ang itsura ng bansang yan? Kung walang rebelde sa isang bansa, walang digmaan, walang awayan sa isang bansa, ano kaya yung itsura ng ganung bansa? Ano po? Bagaman meron pong mga nangangarap na mag-establish ng ganyan, tinatawag nilang utopia, wala pang nakakaabot ng ganun. Ano po? Minsan naranasan na po yan sa Jerusalem. Minsan naranasan na. Nung ang mga alagad ay nag-preach, nag-evangelize at nag-disciple, na-disciple nila ang maraming mga mamamayan sa Jerusalem, naabot po nila yung ganong klase. Kaya lang hindi naman na lahat, but the church, yung iglesia po sa Jerusalem, naabot po ang ganong antas ng kanila pong buhay. Bakit? Doon po nakita ang kapangyarihan po ng Diyos at ang pag-ibig ng mga tao sa isa't isa. Isipin nyo, ang mga tao binebenta ang kanilang ari-arian at ibinibigay sa mga alagad upang magastos, magamit sa kapakanan ng mga kapatiran. Kung mangyayari yan sa mga bansa, malamang wala hong mahirap na bansa. Even Africa, wala kang makikitang mahirap na bansa sa Africa. Puro mayayaman yan. Ecuador, yan, mga ganyang bansa, mga mahihirap na bansa. Bakit ito mahihirap na bansa yan? Kasi ang lakas ng corruption, ang lakas ng kasalanan, ang lakas ng digmaan dyan. Pag isang bansa ay may gyera, hindi uunlad. Bakit? Ang kanila po kasing resources ay gagamitin nila sa gyera. Bakit? Hindi sila pwedeng matalo. So everything may kinalaman sa gyera. Pambili ng armas, yan. Hindi ka makakapaghanap buhay, hindi ka makakapagtanim, nasisira ang kapaligiran. Daming namamatay. So ang hirap umunlad ang isang bansang may gyera. Kaya po kung madi-disciple lang lahat sana ng mga bansa, wala nang masamang tao. Di ba? Wala nang masamang tao, mabait na lahat. So anino pa sandata, di ba? Ayan, alam po ninyo, may mga lugar na tinatawag po tayo nagkakaroon po ng revival. Ayan, mga revival. Antindi po pala pagka meron pong revival. Meron kami natin na seminar. Ipinaliwanag niya kung anong revival. Kasi ako, pag nakakakita ko ng mga simbahan na ang sasaya, ang sisigla, ang gaganda ng awitan, tugtugan, akala ko yun ang revival. Akala ko yung revival, pag ang sasaya na ng mga miyembro ng simbahan.
Sabi ko, ay, ito pa revival. Gusto ko rin magkaroon ng ganitong klase ng simbahan. Pero alam niyo po, sa seminar, naunawaan ko, sabi niya, kung ang community na kinalalagyan ng isang simbahan ay wala pang pagbabago, no? Hindi pa revival yan. Ang revival daw, it affects the community, it changes the community. Nagbabago ang community. Kaya kung halimbawa, ang isang simbahan ay nakatayo sa isang city, para masabi mong merong revival, dapat yung at least majority of the residents noong city na yon ay nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng pag-unlad. Gumanda ang buhay ng tao, bumait ang mga tao, naging maganda ugali ng mga tao, nagmamahalan ng mga tao. Yan po ang revival. Mga tao nagkakaroon ng takot sa Diyos. Pero kung ang isang kwan ay nasa loob lang ng church, ang sasaya, actually nga, paglabas ng church, bumabalik pa rin. Ano? Hindi pa daw yan ang revival. No? Kaya huwag ko tayong masyadong excited na, uy, ang saya ng kwan namin. Talaga. Grabe ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. May mga healing ministry, do? Pero kung hindi ho nagbabago ang community, hindi pa revival po yan. Hindi pa po yan revival. Kung pag-aaralan po natin ang Book of Acts, talagang yung revival, makita natin, nagbago yung community. Nabago yung buhay ng mga tao. Dangan nga lamang, yung ibang mga religious leaders ay hindi ho naapektuhan, hindi ho nadamay sa pagbabago. Kasi nga po sila ho ay medyo mataas ang pride, so hindi sila naapektuhan. Pero, doon po sa iba, na gustong maranasan ang kabutihan ng Diyos, yun po nakaranas ng revival. Kaya nga po, pag mangyayari po ito, itong Great Commission ay maipapatupad at madidisciple lahat ng mga bansa at mababago ang bawat mga bansa. This is the greatest result na hinahanap ng Panginoon na mangyari. Gustong ipakita ng Panginoon, ito yung fulfillment ng prayer na itinuro ng Diyos. Actually, malimit kong binabanggit po ito. Kasi ito talaga yung plano ng Diyos. Ito yung sinira ni Satanas. Yung paghahari ng Diyos dito sa lupa. Kaya nung tinuruan ng Panginoon ang mga alagad, sabi niya, pag ngayon nananalangin, ganito sasabihin niyo, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito po ang plano ng Diyos. Kaya ito po the greatest result. Kapag yung kingdom of God in heaven ay katulad na rin ng kingdom of God on earth. Kasi nung nilikha po ng Diyos ang tao doon sa Genesis, si Adan at si Eva, yun po ang plano talaga ng Diyos dito sa mundo. Extension ng kingdom of God. Yung kingdom of God sa langit, wala akong problema ho doon. Dito ho sa earth tayo nagkaroon ng problema at ito nire-restore po ng Panginoon. Yung kanyang kingdom dito sa lupa. Kaya sabi niya, pag nanalangin kayo, sasabihin niyo, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya even in prayer, kapag kayo nananalangin at ang panalangin nyo is not about the kingdom, hindi magandang prayer ho yan. Kailangan pag nanalangin tayo, it must be about the kingdom of God, not about ourselves. Ito kaya kailangan yung ating mga pananaw sa buhay, it must always align with the kingdom of God. Kaya nga po ito, sabi ng Panginoon, go and make disciples of all the nation. Bakit? Hindi po pwede na yung kingdom of God ay makompine lamang sa isang bansa o isang city. Kaya sabi ng Panginoon, nung nagkaroon ng revival to sa Jerusalem, ang sabi kasi ng Panginoon sa kanila, you shall be my witnesses in Judea, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the outermost part of the earth. Lahat. Kailangan. Bakit? Hindi naman po pwede ang revival nasa Jerusalem lamang o nasa Israel lamang. That's not the kingdom of God. That is only part of the kingdom of God. The kingdom of God must comprise of all the nations of the earth. Lahat dapat ng bansa sa mundo ay maging part ng kingdom of God, meaning to say na lahat ay napasailalim sa kalooban po ng Panginoon. Kaya po yan lagi na titingnan po natin. Meron ka hinihingi sa Panginoon. Tingnan mo, yan bang hinihingi mo sa Panginoon ay para sa kingdom o para sa iyo lang? Kung yan ay para sa iyo lang, think again. Well, hindi masamang humingi sa Panginoon. Hindi naman po masama kasi binibigay naman ng Diyos even the desires of our hearts. Kahit yung gusto natin, binibigay, hindi lang yung needs.
Pero tiyakin lang natin, it must be about the kingdom of God. Ano po? Kapag po nangyari yan, it is the greatest result. Kaya nga Great Commission eh. Ang tindi ng hinihingi ng Great Commission na yan. Ang tindi ng hinihinging result. Oh. Discipleship of all the nations. Discipleship of all the people. Discipleship of the whole earth. Huwag na natin problemahin yung Mars. Tsaka yung buwan. Diba? Ang Amerika, ewan ko kung nagpadala na yata yung isang spaceship na laman ng mga tao na doon natitira, one-way ticket papuntang Mars at magtatayo ng community doon. Diba? Sobrang na yun. Pinoproblema nila yung Mars. Pilipinas nga, o mundo nga, hindi nila maayos-ayos eh. Dadagdagan pa nila, yung Mars, idadamay pa. Diba? Ito nga, hindi natin ma-evangelize itong puntahan pa natin yung Mars. Huwag na natin problemahin yun. Huwag na natin problemahin yung buwan. Dami na natin problema dito. Ayusin natin to. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, make disciples of all the nations, not the planets. Hindi na natin po, kung may mga Martians man dyan, o kung totoong merong mga nilalang diyan sa mga lugar na yan, hindi natin trabahong i-evangelize na sila. Hindi na natin trabahong i-disciple sila. Ang trabaho natin i-disciple all the nations, all the people of the earth. Ano po? Ito na lang tayo mag-focus. Kasi yan ay pinapatrabaho ng Panginoon. Kung meron mga nilalang doon, problema na ng mga anghel ng Panginoon yan, hindi na natin problema. So, ikuan po natin, no? Ayan ang the greatest result na pwedeng makita kapag ka po lahat na ng tuhod ay lumuluhod sa harap ni Jesus at lahat na ng dila ay nagsasabing si Jesus ay Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kaya po ganyan po. Lahat. Kaya po greatest result po, yung Great Commission, naghahangad. Humahanap yan ng greatest result. Sino magbibigay ng result na yan? Tayo po. Tayo ang gagawa niyan na ma-evangelize po ang buong mundo. Siyempre, ang patulong-tulong na effort natin, wala namang isang tao makakagawa niya. No? Walang isang tao makakagawa. Kahit 2, 3 tao, hindi kayang gawin yan. Yan po ay tulong-tulong na effort ng buong sangkakristyanuhan, lahat ng mananampalataya. Kung gagawin lamang po itong Great Commission, i-disciple po lahat ng tao na sakop ng kanyang influence, well, mangyayari po yan sooner or later. At yan po natin makikita the greatest result. So, bakit ito tinawag ng Great Commission yan? Because it requires great authority. It has great responsibility. It has great protection. It has great scope. It has great duration. And it requires or expect great result. Tayo po manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa mga bagay namin pong natutunan ngayon. Dalangin ko po na sa pamamagitan nitong aral na ito, nitong Great Commission na ito, ay lawakan na rin namin ang aming pong pananaw na hindi lamang sarili namin na aming tinitingnan, hindi lamang yung mga pangarap namin sa buhay, kundi ang makita po namin yung plano po ninyo to disciple all the nations, to disciple the whole earth, all the people of the earth, Lord. Ito namin pong tingnan, hindi na lang sa mga maliliit na bagay, sapagkat napakalawak po na aming pong gagawin. Ang lawak na aming responsibility na aming tatarbahuhin at ang laki ng resulta na hinihingi rito. Hindi namin to kaya sa aming mga sarili, hindi namin kaya to mag-isa. Kailangan namin ang tulong ng bawat mananampalataya at higit sa lahat, kailangan namin ang tulong galing sa inyo. Yung authority in heaven and on earth, kailangan namin yan. Upang sa gayon, ma-disciple nga po namin ang lahat ng mga bansa. Maraming salamat po, Panginoon. Palayan niyo po ang bawat nanonood ngayon. Ang dalangin ko po. Ilagay po ninyo sa kanilang puso, Panginoon, ang desire upang ipatupad ang inyong kalooban dito sa lupa gaya sa langit. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Pastor Jaime Ambita Kalanog ng Malabag Community Bible Church, patuloy na nagsasabing, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.